Naganap na nga ang inaasahan ng karamihan na maglalaro itong si Bronny James sa mundo ng NBA, kaya sa unang pagkakataon sa kanilang preseason games laban sa Minnesota Timberwolves ay nabigyan nga ito ng oras ni head coach JJ Redick na palaruin ang anak ni LeBron James. Ngunit bago ang lahat merong lumabas na ulat na bukod pala sa Los Angeles Lakers ay gusto rin ng Golden State Warriors na mapabilang sa kanila si Bronny James. Yes, tama po ang inyong narinig na nagkaroon ng interest na kunin si Bronny ng Golden State Warriors bilang ang kanilang number 52 pick. Ngunit hindi nga yan natuloy dahil nga kay LeBron James dahil alam naman ng karamihan ng gustong-gusto ni LeBron James na makasama ang kanyang anak na maglaro sa larangan ng NBA. Nagustuhan nga ng Golden State Warriors ang skill set ni Bronny na nasa kanilang draft board sana. Ngunit nga mas nagkaroon ng tsansa ang Los Angeles Lakers na makuha si Bronny James dahil nga sa kagustuhan na rin ng kanyang ama, kaya kinuha nga siya ng Lakers bilang number 55 pick. At heto na sa kanilang preseason game hindi nga lang naglaro si LeBron James at Anthony Davis kaya nakatuon ang pansin ng karamihan dito kay Bronny James. Sa pagpasok ni Bronny James ay naghiyawan agad ang mga fans, at sa kanyang paglalaro kumamada lang ito ng 2 points at 1 assist, ngunit sinamahan niya ng 3 blocks. Sa naging resulta sa laro ni Bronny James ay agad na napag-usapan ang kanyang potential sa pagdidepensa sa kalaban, sa kanyang kinamada na mga blocks at sa kanyang bilis sa galaw. Nagiging ma-excite ito para sa Los Angeles Lakers lalo na kung ma-improve niya pa. Bukod kay Bronny James, hindi mapagkaila na si Dalton Neck na gumanap ng mabuti sa kanyang preseason sa Los Angeles Lakers. Si Dalton Neck nga ay number 17 overall pick ng Lakers na tumapos sa kanyang preseason game na merong 16 points, 3 rebounds at 2 assist. Grabe kung maglaro ang Rocky na ito at gaya ng inaasahan sa kanya, patuloy niya na ipinapakita ang kanyang potensyal sa paglalaro. Habang ang Golden State Warriors ay nag-iisip pa rin kung paano patatakbuhin ang mga manlalaro kung ano ang magiging posisyon sa laro, ang pagkawala ni Klay Thompson nga ay tiyak na magpabago sa kanilang mga rotation. Isa sa nakakalito pa rin para sa Warriors itong si Jonathan Kuminga kung ano ang magiging posisyon niya sa laro, ngunit sinabi nga ni Jonathan Kuminga na nakikita niya daw ang kanyang sarili sa pinakamahusay na posisyon bilang isang small forward, kahit nga nabukas siya sa paglalaro bilang power forward. Ngunit kahit maging small forward ito or power forward ay wala naman itong paki si Kuminga dahil nga sinabi niya na kahit anong posisyon sa dalawa ay kaya niyang gampanan, kung ano daw ang magiging desisyon ng head coach na si Steve Kerr ay doon na siya. Ngunit si Steve Kerr nga ay nagsabing nakikita niya daw si Kuminga bilang isang power forward, na kasalukuyang nagpapas siya sa pagitan ng panimulang lineup kasama si Draymond Green bilang isang small ball starting center. Pwede rin si Draymond Green ay isang power forward sa tabi ng isang tradisyonal na center. Sinabi nga ni Jonathan Kuminga na sinisikap niya na magiging mataas ang kanyang catch and shoot na porsyento na alam niyang makakatulong sa lahat. Kaya ngayon sa pagbubukas ng season para sa Golden State Warriors ay aabangan natin kung ano ang gagawin ni Steve Kerr na adjustment dahil sa pagkawala ni Klay Thompson at sa kanilang bagong roster.